Mababasa niyo po dyan si Annie Jessie and John Harper's daughter. Ito pong lalaki na ito, sobrang labo na kasi sobrang tagal na po niyan. 1912 pa naman eh. Ano nga asahan ninyo sa picture na 1912, di ba? Pero totoo po yan, i-search nyo na lang po. Ano po? So, si Annie Jessie, ito po si John Harper, ito si Annie, ito yung bata. Ngayon, anong kwento yan? Yan po ay survivor ng Titanic. Sino ang survivor ng Titanic? Ito po, itong bata na yan. Sa Google ninyo, search ninyo mas malinaw. May mga na-remake naman ng mga photos. Makikita po ninyo yan. Si Annie Jessie Harper, siya po ang isa sa matagal-tagal na nabuhay na survivor ng Titanic. Ngayon, ano ang kwento ng tatay niya? Si John Harper po, habang ang Titanic po ay lumulubog na, si John Harper po ay Baptist pastor at wala po siyang tigil ng parut-parito sa barko sa loob ng Titanic habang lumulubog ito. Patuloy siyang nangangaral ng salita ng Diyos. Magsisi na kayo, baka katapusan na natin ito. Napanood nyo na ba ang Titanic? Makikita nyo doon merong parang may nangangaral di ba? Hindi naman sinabi nung palabas na Titanic kung siya yun. Pero according sa history, sa record, may tao doon na ang pangalan si John Harper, Baptist pastor at nangangaral ng kaligtasan habang lumulubog po ang Titanic. Nung totally nalubog na talaga ang Titanic, ito pa ang nakakakilabot according sa mga saksi at doon sa anak niya, si Annie Harper. Si papa nila nakikita niya sa malayo kasi may mga bangka na sinakyan ang mga babae at bata Yung mga lalaki naman, pinabayaan na lang na magpalutang-lutang, di ba? Kasi lalaki naman kayo, bahala kayo, ligtas nyo sarili nyo. Isinave talaga doon sa palabas yung mga babae at bata. So doon, mula sa malayo, titig na titig si Annie Harper sa tatay niya. Hindi nawala kahit sobrang liit na lang daw. Basahin po ninyo, sobrang liit na lang nang nakikita niya, pero tandang-tanda niya, kitang-kita niya na tatay niya po yun. Ano ang ginagawa ng tatay niya? Lumalangoy sa gitna ng nagyayelong tubig, pabalik-balik doon sa mga kaluluwa, is your soul saved? Ligtas na ba ang kaluluwa mo? Tinuturo daw ni John Harper sa mga taong malapit ng mamatay na si Jesus ay tagapagligtas at kinakailangan tanggapin nila ang Panginoong Hesus. Tinan niyo po yan kung gaano ka-eager yung tao na ito. Kaya nga po, yan po ay tinawag na the true hero on Titanic. Hindi po si Jack at si Rose. Yun nga ang nagpalubog sa barko Napanood niyo na ba yun? Diba? Alam niyo yung gumano niyo kamay, pak! Diba? Sabi lang nila, yun daw ang reason, baka dagdag na lang po yun. Kung ano man talaga ang dahilan. Pero alam natin, nabanggit ko last Sunday, kung ano talaga ang dahilan ng paglubog ng Titanic. Ano ang dahilan? Ang yabang kasi nung co-owner at saka nung kapitan. Hindi raw, even God Himself cannot sink the ship. Anong ginawa ng Diyos? Ganun na, sige, palubugin ko. In a blink of an eye, lumubog po. So ngayon, makita natin, ang totoong hero, the true hero on Titanic, sabi diyan, mabasahin ko maliit. While the Titanic was sinking, preacher and evangelist John Harper preached and pleaded with others to believe in the Lord Jesus. Once the Titanic sank and hundreds of people were stranded in the cold waters, Harper continued evangelizing by swimming to others, asking, "Is your soul saved?" Until he died. Ano pa ba yan? Harper's story reminds believers to carry out their faith and share the gospel as any moment could be our last. Any moment could be our last. Sabi mo nga sa katabi mo, any moment could be your last. Totoo po yan. Any moment, pwedeng mamatay si pastor. Huwag naman muna sana. Alam niyo yung ganito, hindi lang naman ako nagsasabi. Itong nakatuklas nitong kwento na ito, sabi niya, any moment could be our last. Kahit anong sandali, pwedeng kamatayan muna. Kaya nga ang pag-preach ng gospel, hindi lang trabaho ni pastor. Una si pastor, pangalawa yung mga preacher natin. Kaya nga po, binigyan ko kayong titulong preacher para kayo po ay mag-preach ng ebanghelyo. Amen? Kung hindi man po dyan sa labas, di sa social media, gamitin ninyo yan. Tapos pag meron kayo dito, pinatatayo ko kayo dito, mag-preach kayo ng gospel. Huwag tayong matatakot at mahihiya na mangaral ng kaligtasan. Amen? Yun ang totoo pong pagiging bayani, ang mangaral ng salita ng kaligtasan. Utos po yan sa lahat, hindi lamang po sa iilan. In Matthew 28 verse 19 to 20, basahin po natin, handa, basa. Go ye therefore and teach all nations,